No Kai Soto, no problem para sa Gilas Pilipinas. Nakakondisyon ang triple tower kontra sa New Zealand at Australia. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So isang liwanag ang nasipat ng Samahang Basketball ng Pilipinas at ng Gilas coaching staff nang magbalik laro ang ating pambato na si Kai Soto. Though hindi pa nga ito 100% tulad ng dati nitong laruan, ay makikita pa rin ang malaking tulong ng presensya nito sa kanyang mother team sa liga ng mga Hapon na B-League. Both offense at defense ay iba pa rin ang impact ng isang Kai Soto sa Koshigaya Alpas. Bagay na pa pwedeng maibigay din sa ating national team sa paparating nating mga laban para sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero nito lang tila ang liwanag na ito ng pag-asa dahil nga sa paglalaro ni Kai ay unti-unting nababalot ng dilim. At ito nga ay nagmula sa balitang ito ng kilalang sports website sa bansa na Spin.ph. Ayon dito ay mukhang hindi makakasama si Kai sa training camp ng ating national team na magsisimula sa Feb 16. Yes, legendary 10 prep lang ito kontra sa dalawang pinakamalakas na national team sa Asia, na Australia at New Zealand. Pero kung babasahin mabuti ang balitang ito ay di naman sinasabi ng tapos na di talaga lalaro si Kai kontra sa Boomers at Tall Blacks. Ang gusto lang iparating ng article ay mas mainam kung makakasama pa rin si Kai sa ensayo, hindi ba? Pero sige, dito na tayo sa pinaka-worst na result para sa Gilas. Ang di makakalaro si Kai Soto. Worry no more para sa ating national team dahil meron tayo ngayong 3 aktibong tore na pupwedeng punan ng kawalan ng Kaiju. At ang 3 tore na mga ito ay nasa tamang kondisyon ngayon. Ang una na nga dito ay ang ating defensive mechanism na si AJ Edu. Tangan ngayon ni AJ ang ilang mga impressive figures sa team na to sa Japan B-League na Gunman Crane Thunders, kung saan ay nag-average ito ng 7.4 points, 6.8 rebounds at 1.1 blocks. Dominante si AJ sa paint, both offense at defense na nagpapakita ng pagiging aktibo nito sa laro. Sunod ay si Quintin Milora Brown. Though di tulad ni AJ Adu ay maliit pa lang ang mga numero nitong si QMB sa B-League dahil nga nakakadalawa o 3 laro pa lang yata ito para sa kupunan ng Chiba Jet. Pero dito ay makikita mo na agad ang impact ni QMB sa ilalim. Magandang development ito para sa ating national team at good thing na rin na nakalaro ito bago ang laban natin sa second window upang makabalik ito sa tamang kondisyon. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. At ang huli ay walang iba kundi ang ating veteranong big man na si Abay Junmar Fajardo. Though napapag-usapan na nga ang pagre-retiro ni The Kraken sa ating national team ay hindi natin maitatanggi ang lakas pa rin nito sa laro. Bilang patunay ay ang pagkuha nito ng MVP award sa pangsyam na pagkakataon sa ating pambansang liga na PBA. At yes, nasa tamang kondisyon si Junmar ngayon dahilan kung bakit big boost pa rin ito para sa ating national team.